Try natin guys yung ating charger. Hindi na raw nagcha-charge ito. Naka steady green lang. So try natin saksak. Ayan. Ayan o, steady green. Saksak natin yung kuhan sa battery. At unahin natin muna sandali. Unahin muna natin saksak sa battery. Ayan. Tapos saksak natin dito. Ayan. Naka steady green. So ayan, ito guys yung battery ng e-bike. Ayan. Ayan, ayaw mag-charge. Ayan, kung good siya guys, dapat na mga after ilang seconds nag-red na yan, meaning nag-charge na siya. Ito hindi. So may diferensya yung kanyang charger. Okay. Okay, bunutin natin. So try natin guys, buksan to para makita natin kung ano yung diferensya. Okay. Ito na. Try natin buksan. Yan. So ito yung kanyang mga piyesa. Okay, tingnan natin guys kung ilan yung binibigay niyang output. So saksak natin guys. Ayan. Ayan. Green light lang siya. Sukatan natin guys kung ilan volts DC. Nalagay na sa DC. Ayan. Sukatin natin kung ilan. 0.9 lang yung output niya, kaya pala hindi nakaka-charge. 0.9 lang guys. So may diferensya nga to. Sabihin natin muna ito. Bunutin natin. Ayan. Binunot ko na. Kaya lang may reserve power pa to, kaya yun, namatay na. So tanggalin natin to. Tingnan natin. Tingnan natin kung ilang volts pa yung reserve niya. Okay. Yan natin kung may charge pa bago natin hawakan. Ito yung main filter capacitor. Wala na, zero na. Wala na. Wala nang charge. Okay. So, nung diferensya, yung panya, hindi rin namanda. Tingnan natin yung mga capacitor guys. Anong value nito? Ito yung output. Pukotang battery. B+. Ito. Dumaan dito sa ano to? Ngayon. Tingnan na yun. Diode. Check na natin itong diode na to.
Lagyan natin sa diode mode. Ayan. Wala. Walang reading ah. Yun. 0.4. Wala. So good yung diode. Tingnan natin tong capacitor. Capacitor. Ito. Tingnan natin value. Hindi ko makita yung value. Nandito sa kabila. Tatakpan ito. Pero sa kanyang physical appearance, mukhang okay naman. Tingnan natin para sure tayo. Minsan kasi kahit okay yung physical appearance, pero wala na pala. So, siya ay natin. Medyo madilim dito. 330 UF 80 volts. Lagyan natin to sa capacitor yan. 330 UF. Hirap sukatan guys kasi parang nilagyan na ano guys coating. Kaya yung probe natin nahihirapan naman mag-test. Painitan ko para matanggal yung kanyang wax. Painitan lang natin guys. Tingnan natin kung magre-reading na. .196 nanofarad, 375. So okay pa. 330 kasi ito. Tapos okay pa to. Checkin na lang din natin to. Total kakaunti lang naman yung mga pyesa. Para sure tayong walang malaktawan. Negative. Okay guys, okay naman ang mga pyesa. Na-check ko na to. So maring problema na lang nito guys is sa kanyang sa kanyang voltage output controller. Ito siya, yan. SCR. Okay. So bali ito yung pinaka niya, SCR niya. Check nga natin. Okay guys, saksak ko muna. Test natin. Switch on. Ayun, nag-green. Ito yung papuntang sa
line out. Ito, tingnan natin kung 0.9 sa capacitor. Sa capacitor meron siyang 55.8. so from there ito yung positive output, ito yung negative 0.9. so merong hindi nakakatawid na kuan. Tingnan natin dito. Okay, tingnan natin dito. Ayan, may 55, may positive. Sa positive 55, ito yung positive. Sa negative output, tingnan natin. Yung negative output, yan, negative 54. So dito negative 54. So hindi nakakatawid guys. Kailangan makatawid tong negative 54 na to para makapunta sa rito sa negative output. So ito kanyang SCR may diferensya kasi hindi makatawid So ang gagawin natin is kailangan ma-trigger natin to. Ito kasi ito yung parang pinaka-cathode nya, ito yung anode, ito gate pag nakaharap sa atin yung SCR. So pag supply natin ng voltage yung gate, itong dalawa magkakaroon ng connection kasi ngayon parang wala silang connection. Ayan zero kasi hindi natin trigger yung gate. So ang gagawin natin, maglagay tayo siguro ng resistor. Kakabit natin dito sa anode, itong anode tsaka gate. Pag naglagay tayo ng resistor dito between anode and gate, so matitrigger ng gate yung anode, magkakaroon ng connection yung anode cathode. Ito cathode tsaka anode, lalabas dito yan sa negative para magkakaroon ng supply dito. Sa ngayon walang supply, 0.9. Sa ngayon walang supply from cathode to anode. Yan, dapat yan nakikita nyo guys. Okay, yan, may 54 kaso hindi makapasok kasi hindi nagtitrigger ang gate. So gagawin natin, lalagyan natin ng resistor dito sa dalawa na to, ito sa gate saka sa anode. Lalagyan natin ng resistor dyan, mababa lang, siguro mga 40 ohms or 35. So pwede nating lagyan dyan para lalabas dito, makakatawid na itong anode, makakatawid dito para pumartner siya rito sa positive ng output natin. Yan, dito meron din dito yan sa resistor dito. So dito nga, pagdating dito hindi makatawid. Okay, so gawa natin ng paraan. Kuha muna ako resistor guys, ilagay ko dito. Okay guys, nakakita ako resistor 39 ohms. 38 ohms. So kukonekta ko muna rito. Lagyan ko na ng glue dyan, tapos dito, tsaka hiniga ko na rin para kasi pag nilapag natin to, hihiga rin natin ito.
Yan, para hindi lang siya magkaroon ng short doon sa mga ibang pyesa. Okay, ayan, meron siyang glue. So, check natin. Tingnan natin kung meron na tayong output. Kanina wala tayong nakukuha ang output. Okay, saksak. Yan. Yun, umilaw na yun. Nagbiblink na rin yung red. So, meaning nag-trigger na siya. So, tignan nga natin kung may output na tayo. Tingnan natin kung may makuha na tayo. Sa DC guys ha. Ayan positive. Okay. So, good na siya. Tingnan natin kung gagana na itong fan. Pag hindi, gagawa na naman natin ng paraan para mapaandar yung fan. Tingnan natin kung maandar na siya. Yun. Minto. Yun. Minto. Walang supply. Tingnan natin kung ilan ang voltahe. Palagay ko walang supply dyan. Wala nga 0.1 kaya pala. Madali lang ito guys, gawa ng paraan. Teka po muna. Ang gawin natin dyan is itong negative, ito guys itong negative line, tataping lang natin guys sa mga transistor dito. Ito may dalawang transistor, isa, dalawa. Dito siguro tayo magtapping sa pinakamalapit. Ito, kita nyo ba guys? Ito yung transistor, isa, dalawa. Pag nakaharap sa atin ganito, ayan, ito yung transistor, no? Ayan, ang pinakadulo rito sa kanan mo, dito natin tatapping. Ayan, depende sa klase ng transistor. Hindi ko kasi guys mabasa dahil parang may cover siyang guys na parang nilagyan na ng wax o coating, parang varnish siguro para maging waterproof. So hindi ko mabasa yung mga pyesa. Saka mahirap din yung probe natin makakuha ng reading kasi kailangan kiskisin pa natin. So sa ganito na lang, hindi ko mabasa. Normally kasi pag nagre-repair ako ganito, ang ginagawa ko, hinaharap ko na lang sa akin yung transistor, tapos ito yung gitna, tatlo pa yan ito, kaliwa, kanan, sa gitna, ito rin kaliwa, kanan, sa gitna. Ginagawa ko na lang, ito na lang, yung pinaka kanan, dyan ko itatapping. Maglagay lang natin siguro ng maliit na wire dyan guys. Hanap lang muna ako guys ng wire na maliit. Ayan guys, hinang natin, tapos tapping natin sa negative. Ayan negative dito banda sa labas, tapping natin doon. Ayan, natin kung hindi matanggal. Ayan, okay na. Testing natin, sukatan natin kung may voltahe na. Ayan, lagyan natin sa volts. 30 volts. Okay. So 30. Power on. Ayan. Ito negative, ito yung positive, ito yung negative. Yun. Meron tayo na sukat na 15 o 14. Okay.
14 volts. So tingnan, gagana na siguro yung pan yan kasi 12 volts lang naman yan. Okay. Check muna natin. Saksak natin yung pan. Tingnan natin kung under na. Ayan. On. Oh, yan na guys. Gumana na. Ayan, under na yung pan. Oh. Ayan, nakita nyo ba guys? Off. Ito na guys, moment of truth. Saksak natin. Okay, dali na natin. Ayan, green. Tapos ano natin sa kung tingnan natin kung magre-red na siya. Ayan, ayun, nag-red na siya guys. Good, meaning na charge na yan. So okay, successful yung ginawa kong repair. Ayan na, nag-red na. Pag full charge na yan, magiging green. So kung nagustuhan niya guys yung ginawa kong pagre-repair, paki-like and share. And don't forget to subscribe to my channel, Nib TV, and also press the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod ko pang mga video. Maraming salamat. Thanks for watching.